Isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa. Yan, ituloy po natin yung topic natin kahapon. Yan, sabi niya pong ganun dito, 6 kind of people that God cannot save. 6 na uri ng tao na hindi kayang iligtas ng Diyos. So, number 1, self-righteousness. Yan, ibig sabihin ng self-righteousness, masyadong mataas ang tingin sa sarili, hindi nakikita yung mga pagkakamali. Yan, hindi niya na makita na siya ay nagkakamali. Alam niyo po, kung gusto po natin, tayo po ay iligtas ng Diyos, dapat nandun lagi yung pagpapakumbaba, yung laging pag-amin natin na, Lord, nagkamali ako. Amen po. Yan. At kumikilos po lagi ang Diyos sa may pusong mapagkumbaba. Sabi nga ni Pastora Desiree kahapon, ang kayang abutin ng Diyos ay yung may pusong mapagkumbaba. Amen po. Yan. At maaabot din tayo ni Satanas kapag tayo po ay masyado po tayong hindi maamin sa ating mga pagkakamali. So, in-encourage ko po ang bawat isa po sa atin, dapat nandun lagi yung lagi tayong nag-a-admit na, Lord, nagkamali ako. Amen? So, pangalawa na po tayo, sabi niya dito, unbelievers. Yan. Isang klase o uri ng tao na hindi maliligtas ng Diyos ay yung mga taong walang tiwala sa Kanya. So, number 2, yung unbelievers. Ibig sabihin ng unbelievers, unbelieving, unbelief. Dito po sa Merriam-Webster, sabi niyang ganun dito, one that does not believe in a particular religious faith. Sa Greek word po, ang ibig sabihin ng unbeliever ay apistos, o without trust in God, or unbelieving. Dito po sa Oxford Dictionary, similar meaning po niya ay non-believer. Ibig sabihin ay doubter, o pag-aalinlangan, kawalan ng tiwala. Yan, kawalan ng tiwala sa tunay na Diyos. Meaning to say, ang mga unbeliever, sila yung mga tao na naniniwala sa hindi tunay na Diyos. Yan. Sabi niya pong ganun dito is yung mga similar meaning po ng unbeliever. Ayan. So, number 1, yung mga atheists. A person who disbelieves or lacks belief in the existence of God or gods. Ayan. Ang mga atheists, ang paniniwala po nila, sila yung mga tao na walang tiwala at kawalan ng paniniwala na ang Diyos ay nag-i-exist. Dito po, pangalawa ay yung pagan o mga pagano. Sila po yung mga taong ungodly. Ibig sabihin, nauukol sa pagsamba sa di tunay na Diyos. Sila po yung mga tao na sumasamba sa mga create ng Diyos. Na dapat ang Diyos, ang Diyos na lumikha ang siyang sinasamba, hindi yung mga create. Amen po. Yan, dito po, isa pa ay si Doubter Thomas. Sa John chapter 20, verse 20 to 29, basahin ko po sa inyo saglit. Sabi niya pong ganun dito, kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ng Panginoon, sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Kaya nga po si Tomas itinaguri ang to cease to believe. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko napapatunayan, hanggat hindi ko nakikita. Pero alam niyo po ang sabi niya dito sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Mas mapalad, mas blessed yung mga taong naniniwala kahit hindi nila nakikita ang Diyos. Amen po. Yan, dito po sa Matthew chapter 13, verse 58. At bago po yun, meron lang po akong gustong ikwento po sa inyo. Nung ako po ay na-deploy dati sa Batangas City, way back 2016 po. Yan, meron po kaming nasharan po doon. Sa paglalakad po namin, napunta po kami sa medyo makakahawian. Yan, puro kahoy-kahoy po yung mga lugar. Akala po namin wala ng bahay. At ngayon po, meron po kaming nakita dong tatay. At sinaran po namin siya. Yan, at sabi po namin ganun, tay, maaari po bang pag-pray po namin kayo, sharean po namin kayo.
Yan, naniniwala po ba kayo mahal po kayo ng Diyos? Ang sabi po ng tatay nito, oo naman, naniniwala ako na mahal ako ng Diyos. Yan. At alam niyo po, along the way po ng pag-share po namin kay tatay, after po nun, nung nasyaran po namin siya, magpapatanggap na po ng salvation. Ito pong tatay po na ito ay nag-disagree. Sabi niya ganun, okay na. Yan, nagpipray naman ako. Yan, naniniwala naman ako na may Diyos. Yan, sabi ko pong ganun sa kanya, mas maganda po na lumalabas sa bibig natin na tinatanggap natin si Jesus bilang Panginoon, sarili nating tagapagligtas. Alam niyo po, sabi ng tatay na ito, hindi, okay na. Yan, nagpipray ako. Yan, sabi ko pong ganun, saan po ba kayo nagsisimba? Saan po ba kayo nagpipray? Yan, alam niyo po, sabi ng tatay na ito, dyan sa mga puno na yan, dyan ako nagpipray. Dyan ako naniniwala sa mga puno na yan. Okay na yan. Yan, naririnig naman ako niyan eh. Pero alam niyo po, nakakalungkot man kasi ayun yung pinaniniwalaan niya. Mas pinaniniwalaan niya yung mga bagay na create ng Diyos kaysa sa nag-create sa mga bagay sa mundong ito. Alam niyo po, paikliin ko po yung storya. Umuwi po kami, ganyan. Pero alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, kikilos lang ang Diyos kung tayo po ay naniniwala sa Kanya. Amen po? Yan. Hindi po tayo matutulungan ng Diyos. Hindi kikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao kung wala po siyang tiwala sa Kanya. Sabi niya dito sa Mateo chapter 13 verse 58, kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Dito po, sa Mateo chapter 13 up to 53, yan, verse 53 hanggang 58 po. Ito po yung time na hindi tinanggap si Jesus sa lugar ng Nazareth. Yan. At dahilan sa hindi po siya tinanggap ng mga tao po sa lugar na yon, hindi po siya nakagawa ng maraming himala. Dito po sa verse 55, sabi nilang ganun dito, hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito at ayaw nilang kilalanin siya? Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. Verse 58, at dahil sa din nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Makakilos lang ang Diyos sa buhay po natin kung tayo po ay naniniwala sa Kanya, tatanggapin natin siya sa buhay natin bilang Panginoon, sarili nating tagapagligtas. Kumikilos ang Diyos sa bawat may pagtitiwala po sa Kanya. Last ko po dito sa John 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang daan, walang ibang paraan, kundi si Jesus lang. Ang lagi po natin sinasabi sa mga nasyasyaran po natin, hindi ang relihiyon na makakapagligtas sa atin, hindi ang mabubuting gawa, hindi ang kabaitan, kundi ang Panginoong Jesus lang. Amen po. Yan, dito po sa Romans chapter 10 verse 9, because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, si Jesus ay Panginoon, and in your heart believe, naniniwala ka sa puso mo, sabi niya po dito sa Amplified, adhere to, trust in, and rely on the truth, nandun yung pagtitiwala, nandun yung nakarely tayo sa katotohanan, at ang katotohanan na magpapalaya po sa atin. Amen po. At ang katotohanan ay walang iba. Si Jesus ay tunay na Diyos. That God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. So sa bawat isa po sa atin, isang uri ng tao na hindi maililigtas ng Diyos ay yung mga taong unbeliever. Sa bawat isa po sa atin, in-encourage ko po na bawat araw ng buhay natin, dapat nandun yung tiwala natin sa Panginoon. Amen po. Sige po, minsan pa tayo po ay yumuko at manalangin.
Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy kaming magtitiwala at maniniwala sa iyo dahil ikaw ang Diyos na buhay na sinasamba namin. Salamat, Lord, sa mga bagay na itinuturo mo sa amin, O Diyos. Kung dumarating man ang time na nawawalan kami ng tiwala sa iyo, Panginoon, Lord, patuloy nga patawarin mo kami, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, patuloy na ikaw maghari sa aming mga buhay at increase mo pa yung faith namin sa iyo, Panginoon. Salamat, O Lord, sa oras na ito. Sa iyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless po ulit sa bawat isa po sa atin. Ingat po kayo.